dalawang anak ni Aaron kung paano po ito namatay. Atin pong alamin at basahin ko po dito po sa Leviticus 10 kabanata mula sa unang bersikulo hanggang sa 20. Ang dalawang anak ni Aaron na sina Nadab at Abiho ay kapwa kumuha ng lalagyan ng insenso. Nilagyan nila ito ng mga baga at insenso at inihandog sa Panginoon. Pero ang ginawa nilang ito hindi ayon sa utos ng Panginoon. Kaya take note po mga kaibigan. Dahil iba ang apoy na kanilang ginamit para rito. Dahil iba ang kanilang apoy na ginamit para rito, kaya nagpadala ng apoy ang Panginoon. At sinunog sila hanggang sa sila'y mamatay sa presensya ng Panginoon doon sa toldang tipanan. Sinabi ni Moises kay Aaron, iyan ang ibig sabihin ng Panginoon nang sabihin niya. So, yan mga kaibigan, dito sa Leviticus chapter 10 verse 1 to 3 na kung hindi natin o noong unang panahon hindi nila masunod ang kagustuhan ng Panginoon o yung utos na iniba nila, may mangyayaring hindi mabuti. Kagaya po dito sa anak ni Aaron. Imagine, anak po ni Aaron ito at mga pari po ito kasi mga anak ni Aaron ay mga pari. At yun po ang parusa, no? Dahil iniba nila, hindi nila sinunod ang Diyos eh. Ulitin ko po mga kaibigan ang sabi dito, ang dalawang anak ni Aaron na sina Nadab at Abiho ay kapwa kumuha ng lalagyan ng insenso. Nilagyan nila ito ng mga baga at insenso at inihandog sa Panginoon. Pero ang ginawa nilang ito'y hindi ayon sa utos ng Panginoon. Dahil iba ang apoy na kanilang ginamit para rito. Kaya nagpadala ng apoy ang Panginoon at sinunog sila hanggang sa sila'y mamatay sa presensya ng Panginoon doon sa tuldang tipanan. Sinabi ni Moises kay Aaron, iyan ang ibig sabihin ng Panginoon nang sabihin niya. So, dito mga kaibigan, ang parusa din sa kanila ay sa pamagitan din ng apoy. Mali yung ginamit nila. Nilagyan nila ito ng mga baga at insenso at inihandog sa Panginoon. Pero ang ginawa nila hindi ayon sa utos ng Panginoon. Hindi ayon sa utos ng Panginoon dahil iba ang apoy. Iba ang apoy na kanilang ginamit. Imagine, apoy sa apoy. Apoy, nagkamali sila sa paggamit ng apoy at yun din, sa apoy din sila namatay. Yan po ang kapangyarihan ng Diyos kung paano po siya magalit noon, no? At kung ano po kasi yung sinabi niya, pag hindi susundin, hindi masunod, ay yun, talagang pinakita niya sa mga tao noon na talagang siya ay makapangyarihang Diyos. Naiwan ko lang po sa atin ngayon kung atin pa bang naramdaman ang ganitong karamdaman na may takot tayo sa Diyos, no? Hindi natakot dahil nakakatakot ang Diyos, hindi sa ganun, kundi natakot tayong gumawa ng kasalanan dahil merong parusa. Sabi ng ibang mga ngaral na wala na rong parusa. Kaya tingnan niyo po ang mga turo na ito, Sabi nila pag may parusa ay kulto daw. Kung tayo ba sa nanay natin, pag nagkamali tayo, di ba, pinapalo din tayo. Sabi nila, sa ngayong panahon, wala na daw kasi tinapos na nga daw lahat ni Jesus Christ. Meron pa rin mga kaibigan kung sa anong paraan, hindi sa ating paraan, sa paraan ng Diyos. Merong disiplina at kung sobra, may parusa.
Noong unang panahon 'pag nagkakasala ang mga tao, 'pag hindi sinusunod ang Diyos, nagpapadala siya ng sakit, mga gano'n ano. So, sa ngayong panahon, sa naunawaan ko, possible na may mangyayari pa rin gano'n kung ang tao ay sobrang masama, 'di ba? Para mahinto yung kasamaan niya ay something happen na hindi po mabuti sa taong ito. Kaya nasa sa atin po kung alin po ang pipiliin natin. Dahil unang-una pa lang, kung ating balikan yung istorya ni Abel at Cain, ay meron talagang masamang tao at mabuting tao. So magkasama yan sila. Sa mundong ito, mix, no? May bad and good. So tayo mismo mga kaibigan ang pipili kung alin po ang pipiliin natin. Pipili tayo sa maliwanag na daan o sa kadiliman na daan. O kung wala kang Diyos, doon ka sa sanglibutan susunod. Pero kung sa Diyos tayo, ito, gaya ng Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob, stricto po siya ngunit mapagmahal. Dahil sinabi niya siya ay Diyos na tapat at mapagmahal. Siya mismo po ang nagsasabi at mababasa po natin yan sa Exodus, di ba? Kung